Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang kawawang kalagayan ng dalawang pamilya na biktima ng inhustisya sa ating bansa. Ito po ang Bantag family at saka Mabasa family. Okay, unahin natin yung Mabasa kay late Percy Lapid. Mag-iisang taon na, October nangyari yung pagpaslang kay Percy Lapid. Ngayon, September na, katapusan na. So, 11 months na, wala pa ring nakakamit na hustisya. Ako, as an individual, I sympathize with the Mabasa family. Kaya naawa ako dahil, ito na nga, ang resulta sa investigasyon ng ating law enforcement at ang ating Department of Justice, ang itinuturo nilang mastermind, si DG Bantag at saka si Superintendent Zulueta. Okay? So, wala tayong magawa. Yun ang findings nila. Yung huling statement ng Mabasa family na nabasa ko, ano na sila? Very dissatisfied. Bakit? Wala silang update kung ano na ang nangyari sa effort ng ating gobyerno para iharap sa korte itong sinasabi nila ng mastermind. So, Abril ata nung na-issue yung warrant of arrest. April, May, June, July, August. Magpa 5 months na, hindi pa rin nila madala sa korte itong tinuturing nila na mastermind. Naglaan na sila ng pabuya. 2 million kay DG Bantag, 1 million kay Superintendent Zulueta. Anong resulta? Wala. As in, wala. Sabi ng Mabasa family, may natanggap daw sila na informasyon na baka nakalabas na ng bansa si DG Bantag. That is according to their lawyer. Ano pa yun? Meron daw nagpahiram ng yate kay DG Bantag at there's a possibility archipelagic tayo eh. Pwedeng lusot ka dyan sa Malaysia o kahit nasa Pilipinas ka lang, 7,100 islands, ang hirap hanapin. So, yun yung kung ako ang nasa kalagayan ng Mabasa family, gusto ko talaga na magkaroon ng hustisya yung pagkawala ng aking kapatid. Kung ako yung kapatid. Dapat ang challenge dito kay Boying at kay Abalos, General Acorda, galingan nila, mag-exert pa sila ng effort para huliin si DG Bantag, Superintendent Zulueta at dalhin sa korte. Pero yun. Kaya lang, wala na parang tahimik na. Parang nakalimutan na. Ano sa tingin nyo? Meron pa bang naghahanap kay DG Bantag at Zulueta? Kung meron man, I believe, malamig na. Kasi, pag wala ka talagang informasyon, para kang naghahanap ng karayom sa isang malawak na palayan. Ganun yun. Malala ko tuloy, si General Palparan nung nagkaroon siya ng warrant of arrest. So, ang hinala ng mga NBI ito ang naghanap. Hinala ng taga-NBI, nagtatago si General Palparan sa Mindoro. Kasi nga maraming nagmamahal na Mindoreño kay General Palparan. I can attest to that kasi na-assign ako sa Mindoro ng halos 4 years. Kahit ang prino-project ng mga makakaliwa na image ni Palparan is Verdugo, hindi.
mapagmahal sa taong bayan itong si General Palparan. Napakabait. Yun ang description ng mga tao sa Mindoro. Okay? So ito, kwento ng aking close friend sa Mindoro na isang political business leader. Nilapitan siya ng taga-NBI. Nagpapatulong. Nako, yung kumpare ko, sabi niya, kininto niya sa akin, nako, alam mo pare, pinagalitan ko yung mga taga-NBI. Sabi niya, bakit? Sabi ko, kayo, mga NBI kayo, maghanap kay General Palparan, kahit alam ko kung saan siya nagtatago, hindi ko sasabihin sa inyo. Alam niyo kung bakit? Malakas ang boses. Talagang very frank yung kumpare ko ngayon. Hindi ko lang banggitin ang pangalan na. Alam niyo kung bakit? Ako, negosyante ako. Nung wala pa si Palparan, kawawa ang aking negosyo, kinukutungan ako ng mga NPA. Pagdating ni Palparan, nahinto yung pangungutong. Gumanda yung negosyo ko. Ngayon, ituturo ko sa inyo si Palparan. Walang nagawa daw yung mga NBI, umalis. Ganun yun. Mahirap huliin ang tao na maraming nagmamahal. Okay. So, bakit nahuli si General Palparan? Dahil sa galing ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines ng commander nila noon, si General Anyo. Magaling. Hindi ko na lang detalye kung paano nila nahuli. Okay. So, ganun yun. Dapat magaling ka mag-track. I don't know. Sino bang natasan na maghuli kay DG Bantag at Sulweta? Kung NBI lang, PNP, CIDG, name it, I don't know. Kaya, ayun. Naawa ko sa Mabasa family dahil magwa 1 year na, hindi pa nila nahuli. In the same manner, naawa rin ako sa Bantag family. Una, yung career ni DG Bantag, supposed to be, kung yung Bucor Law, hanggang 2028 pa ata ang kanyang term sa Bucor. Kaya lang, hindi naman siya kapito ko. Yung sinasabi niya noon, nung hindi pa siya nagtatago na nag-volunteer siya na mag-resign. And I believe him. Kasi, sabi niya na, political appointee ako. So, pag alis ng Duterte, alis na rin ako. Gusto niyang alis, ayaw mang pinayagan ni Boying. Diyan na ako unang nag-question mark. Bakit hindi pinayagan na voluntary resign si Bantag? Diyan ka lang, stay put. Hanggang, yan na, kwento na. Scripted na. Moro-moro na, sarsuela na. So, ang daming Pinoy na hindi naniniwala sa script ni Boying at ni Abalos. Malala ko tuloy yung last Sunday. Kumakain ako sa isang restaurant. Akala ko kung sino yung tao na tingin ng tingin sa akin. Akala ko may masamang balak. Ako naman, nag-read din ako in kaso. Yung pala, nung nagsalita, tatanungin lang sa akin, kumusta na ang kaso ni DG Bantag? Bantag supporter pala. So, ayun. Ang daming nagmamahal kay DG Bantag. Kahit saan, all over the world. Yung nabasa ko pang comments. Kahit anong gawin ni Boying, hindi nila mahanap si DG Bantag. Bakit? Kasi nakatago siya sa puso ng mga nagmamahal sa kanya. Correct. Ako, nandito sa puso ko si DG. Kaya nga itong t-shirt ko, Iwi, Igorot Warriors International, ang founder ng IWI, si DG Bantag. So, all over the world, basta may Igorot, all out support. Hindi lang Igorot, hindi magpapatalo. Ilocano, Ilonggo, Bisaya, Maranao, Maguindanao, name it, Talaandig. Maraming nagmamahal kay DG Bantag.
maraming nagdarasal sa kanyang kalagayan. Kaya, ayun. Ang labanan is hide and seek. Galingan nyo, Boying, Abalos, ang paghanap. Kasi kung mahanap nyo, din iharap nyo sa korte. O mahanap, maaresto, iharap nyo sa korte. Kaya lang, kung hindi nyo maaresto, hanggang 2028 yan, sigurado, lalabas si DG Bantag pag alis ni Boying sa pwesto. Kasi ang rason lang na hindi niya harapin ang kaso niya sa korte, ang paniniwala ni DG Bantag, wala siyang makukuha ang hustisya habang nandyan si Boying sa Department of Justice.